Usapang totoo, walang preno. You under vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Grabe nangyaring rigudon dyan sa Senado kahapon at ang daming galit na mga tao. Post dito, mura dito, sinusumpa yung mga senador na nagtaksil na bumaliktad. Kung ano-ano mga sinasabi sa kanila, grabe ang galit ng taong bayan. Patunay lang dyan sa signature campaign to impeach Sara. Hindi ko na nasusundan kung ilan na. 5 million na ba? Please comment down below mga ka-Wonder kung ilan na ha. At yung People's Court, hindi titigil ang tao. Sabi nga nung isa kapag yan pinigilan ng mga senador, tara sa EDSA. Alam natin na ang totoong kapangyarihan ay nasa tao. Ang batas ay ginawa para sa tao. Hindi ginawa ang tao para sa batas. Kaya ginawa ang batas para tayo ay hindi mamuhay na parang mga savages at nawala sa lugar. No, para tayo in order na maging talagang civilized. Pero ang problema, sinusunod ba nung mga nasa taas yung constitution? Kaya nga tayo nagkakaroon ng constitutional crisis Dahil parang binabaliwala nila at gumagawa sila ng sarili nilang pamantayan. At yun nga, may banat itong si Trillanes. Pero bago yan mga ka-Wonder, don't forget to subscribe to our YouTube channel. Yung subscribe po ay 100% libre po yan. Pagkapindot nyo ng subscribe button, lalabas po yung bell icon and please choose all. Marami po salamat. May sinabi si Trillanes, alam na natin naging magkaaway yan noon. Sa panahon ni Duterte, itong si Cayetano, nung senador din siya that time at senador din si Trillanes, ay kung naalala natin, umupo dyan si Trillanes at sinabihan siya, hindi kita papopormahin dito. Because that was the time Trillanes was continuing to pursue yung pagreklamo at pag-expose diyan kay Duterte sa mga ginagawa niyang mga anomalya. At of course, may binash nga siya diyan. Ang tingin sa kanya is a nuisance, pampagulo at maraming nagalit. But all along, tama pala itong si Trillanes. Panoorin natin itong maikling video mga ka-Wonder. Nasa 1 minute lang ito. Ito po yung sinabi ni Trillanes dito sa senador na si Alan Cayetano. So what is your message to the new leadership of the Senate? Okay, ganito na lang. I've known Senator Cayetano, hopeless na yan. I'm just looking forward na... What do you mean hopeless na yan? Talagang doon siya kung saan mali Di ba? So, kung ano what's good for him. Kaya I'm just hoping that this leadership change is temporary. At so at the soonest time possible mapalitan na ito para ma-restore yung sanity at dignity ng Senado. Kasi ito yung ginagawa nila, they're creating one constitutional crisis after another para lang maproteksyonan nila yung interest sila. Pero hindi naman tatagal yon. And I hope through public pressure, media pressure, and the civil society ma-pressure itong Senado as an institution, the senators, na gawin naman nila yung tama. Yun po yun. So yun mga ka-Wonder, narinig natin na hopeless daw itong si Cayetano. When it comes to mga ganyan pagsaside, lagi raw ito kasi sumaside sa mga mali. No? Itong si Ambassador of Jesus Christ. Ginamit pa ang pangalan niya bilang Ambassador ni Jesus Christ. No? At mabalik yung sanity. Grabe ang tindi nun mga ka-Wonder. Kasi pag sinabi mong sanity, yun yung sinasabing katinuan. No? Yung katinuan ng isip nitong ilang mga senador dyan. Alam naman natin na ang totoong dahilan lang dahil sa isang tao kaya tayo nagkakagulo. At yan si Sara Duterte. They're avoiding itong impeachment dahil lahat ng mga baho ay lalabas. No, kung wala, bakit hindi niya harapin at harapin niya? Sabihin niya hindi totoo yung mga baho na yan na pinapakita sa akin. No? Ito may nag-report sa akin dito, no, as of now merong 4,013,930 yata ito, hindi ko masyado makita. Na iyan ang lumalabas ngayon na boto at madadagdagan pa and counting mga ka-Wonder. So balik tayo ron, mabalik daw ang sanity at dignity ng Senado. Alam natin ang Senado yung tinasabi lang the last bastion of democracy or the Constitution. No? Sila yung huling-huli. Kumbaga, defender niyan, na magpapatupad niyan. Pero sabi nga ni Trillanes, nagke-create ang Senado. Itong mga, hindi lahat itong mga magugulo.
na sinasabing lang nagke-create ito ng constitutional crisis after another. Di ba? Ibig sabihin, alam na nila yung dapat ipatupad, pero para nagke-create sila at binabaliwala nila yung nakasaad sa Constitution. Hindi ko lang maintindihan ba't hindi pa pumapasok itong Korte Suprema at magsalita at ituwid sila sa kanila pong ginagawa. Dahil trabaho ng Supreme Court is to interpret na mali yan, ganito. Ang problema nga dyan, constitutional crisis nga eh. What if hindi sila pansinin ng Senado? May iba dapat batas. Alam nyo yung batas natin, mga ka-wonder, sorry tinuring natin na ang tatalino ng mga tao, mga abogado, mga erudites, mga may kinalaman. Pero ang daming butas ng ating batas. May mga gray area kung tawagin na hindi na ipaliwanag ng mabuti. Kagaya nito, itong nangyayari sa Senado ngayon, no? Yung mga ganyan, ang daming butas. Kaya nagsalita pa ito si Dante Marcoleta na nagmotion yata siya na yung mga pagboboto hindi na dapat kailangan ng physically present ka. Pwede nang i-vote. Grabe. Sana matapos na yan. Yung temporary lang na leadership ng mga ito, ng mga DDS senators na to. At may ibalik yan. Huwag niyo payagan ng mga e-voting yan. Bakit? Dahil kapag nangyari yan, in case, halimbawa, madakip itong si Bato at mapatapon dyan sa dahig, pwede pa rin siyang bumoto. Kasi nga, ito ginawa ni Marcoleta. Pwede yung e-voting. No? At sana magkaroon din ng batas. Diyan na once ikaw meron kang problema, ikaw ay nililitis at may kailangan mo munang clear yung sarili mo, dapat hindi ka pwede mag-participate sa anumang bagay like pagboboto, like sa pagmomosyon, o kahit pwede kang umattend, makinig ka lang pero hindi ka pwedeng mag-manifest o magmosyon o bumoto. Dapat ganyan ang batas Ang dami-dami kasi natin nakikita na ang daming hindi maipaliwanag at mga gray area. No? To think na these people are really well knowledgeable when it comes to Constitution. Pero ba't ganun? So sana mabalik na yung sanity at dignity nitong Senado na how I miss talaga yung mga nakikita natin noon. Yung buhay pa yung mother ko, I was so young that time, elementary and high school and college. Lagi ako nakaupo, nanonood kami ng mga session, lalo na nung kainitan, nung college days ko na, talagang nakikita mo kung gaano inoobserbahan at sinusunod ng mga senador na ito. At kapag may mali sila nagawa at nakita nila, sila mismo magre-resign. At talagang sinusunod nila ang batas, mga ka-wonder. No? Ngayon, nagkakaroon ng constitutional crisis. Stand-off dyan sa Kongreso at dyan sa Senado. So, hindi natin maintindihan. This is just for a moment, mga ka-wonder, itong bagong liderato dyan. At hindi yan magtatagal. Sabi nga ni Trillanes, hopeless na yang si Cayetano. Dahil he seems that he's always siding on the wrong side, no? Kumbaga, lagi siyang pumapanig sa mali for his what is good for him. At itong mga senador na ito, alam na natin, they are protecting their own interest. Yun ang pagkakasabi ni Sentry. At babantayan niya ng taong bayan na gigil sa inyo. No? Huwag niyong pabaliwalain ang tao. Dahil then again, may people power na sinasabi, may kapangyarihan ng tao, no? Itong sinasabing court na nag-start na sila, itong People's Court last night, at itong botohan, pagpapakita ito na pakinggan nyo ang boses namin, hindi yung boses ng ilan, at kayo ay nandyan sa posisyon para maglingkod sa bayan, hindi sa iisang pirasong tao lang. Hanggang dito lang tayo, mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa at mareaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video, para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila itong sinabi ni Trillanes na ito nga, hindi tatagal yan at para lang sa sarili nilang kapakanan. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli, mga ka-wonder. God bless.